Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mga ka-angel, mga ka-igsonan, mga kautod, mga amigo-amiga sa may nga buntag nasaba kaninon tanan. Ako nasaba si Angel Rosa Kiatson din niya ang mudapit kaninyo sa pag-auban sa itong broadcast karon. Ang Angel News Patrol Morning Edition. Adlaw karon nga Biyernes sa mga ka-angel, September 3 sa 2021. Baho-baho na gyud, humot-humot na gyud na Pasko mga ka-angel. Basta beer na gani. Paingon na gani gito sa Christmas mga ka-angel. So
sa kadaghanan karon medyo gahandom na sa ilahang nga mga kani ay mga naagian niya tong Pasko. Ay sige na lang og handom mga kaigsunan kay na naman ta sa modified dinan sa community quarantine mga ka-angel. Medyo di gapon ta ka arangkada ni. Pero sige lang. Ampo lang gapon ta nga magpadayon ang atuang kalig-on sa pag-atubang sa mga problema diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga kaigsonan. Sa oras sa alas 7:19 na sa buntag dire sa ato ang pagpanaguban sa ngalan sa among mga kaubanan dire sa Angel News Center. Ako ka-team viewer si Angel Ryan Siricol Molong among station manager. Ag samtang amo ang mga reporters nga nakaugben sa gawas nga bahin. Nagapanikad ligid-ligid tamling-tamling kamang-kamang mga ka-angel. Karon lang makasungkit og makabalita nga ihatod dinha kaninyo. Amo ang Chief of Reporters Angel Totong Sambas, Angel Drew Arellano Sanuria, Angel Efren Salasia, Angel Mon Carcalias, Ricky Tadio Real. O ging basaba sa among correspondent sa gawas nga bayan sa nasod, si Angel Rick Valibria og Bibiangka. Sa kalansab sa among admin na Mama Roquelin Daang. Among news writer Angel Sen Sulugan. Banuaton ng katuan mga ka-angel lang ang mga headlines nato karong gamuntaga dire sa atong pagpanaguban. May buntag kang John Mike Siricol. Nakasilip si John Mike una mga ka-angel. Masing kanina pa ni si John Mike. Okay, nag-music man itong iyahang sa manin niya, yung pag-amangkod o yuan. Idol. Ay, si Idol man da ito. Sige, Idol. Salamat, Dol. Arita, saluan sa itong mga balitang lokal mga ka-angel. Sa itong mga reporters sa uluhang balita ni Mon Carcalias. Ang Opol Misamis Oriental gi-rekomenda karon nga ibutang sa granular lockdown mga ka-angel. Kana gi-rekomenda pa lang ha. Dunay rekomendasyon mga kaigsonan. Pero di pa gani patuman basin og makurat atong mga kaigsonan das Opol. Dunay rekomendasyon base sa mga impormasyon nga ato ang nakuha. Luhang balita ni Angel Totong Sambas. Usa ka salesman na mi sibato ana magpakita bitbit ang usa ka milyon. Samtang kang Efren na Salasia World Class Hospital pagatukuron asa ba kanina pita mga ka-angel. So atong kapamidawon ang detalye niya pinagan ni Efren Salasia sa iyahang report niya dunay usa ka World Class Hospital ang pagatukuron. Asa ka din pintukuron ni basig direne sa Region 10 o dito sa laing lugar mga kaigsonan. Balitang uluhan ni Ricky Tadio Real, sikat nga boksidor sa Sugbo. Ang magatubang og malisod nga tahas. Apan dili ibabaw sa ring kundi sa korte sa hostisya. Dire sa atong kasyudad gyapon crematorium sa Divine Shepherd temporaryong paundang muna mga ka-angel. Sa atong uluhang balitang nasyonal, Mayor Sara o Senador Bongo o Senator Gatchalian nagtanyag nga mamahimong running mate. Sa atong uluhang balitang internasyonal, Pope Francis gipahimakak nga mag-resign sa pwesto. Sa atong headlines sa sports news, Filipino-Japanese golfer Yuka Sasu misaka ang pwesto sa world ranking. Sa atong uluhang balitang espesyal mga nang hold up sa bangko sa Brazil, gihikot ang hostage sa gawas sa gate. Hostage sa gawas sa
gawas sa getaway vehicle. Sige, actress Julia Barreto usa ka inside na sa PCJ Auxiliary K9 Squadron. Muna mga luhan sa atong mga balita karon buntaga, mga ka-angel, mga kaigsunan, mga kautod, mga kapatid. Ang hingpit nga soy inyo mabati na matunghayan na inyong tawad mga ka-angel sa atong pagbalik. Stand by! I shall return. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following sponsors: Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special thanks to Barangay Gango Libuna Bukidnon, Elmer Nabong Gango Barangay Councilor. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay, tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols, tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Banabalik ta mga kaigsunan sa Angel News Patrol la Morning Edition. Alas 7:26 na sa Kabuntagon. Arita sa Bulyada Report na pinagi ni Angel Lamon ng Carcalias. Ano ka diya sa Wisting Kabayan sa Misamis Oriental na mga ka-Angel. Aminata report pinagi ni Angel Mon Carcalias. Mon! Dayong nagsakang kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Pol, Misamis Oriental, ning panauna. Gani, naguna kini sa pinakadaghang kaso nga natala sulod lamang sa pipila karong adlaw o tungod dili base sa moong datos nga gipagawas sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental. Girekomenda na karon sa DILG ang pagpahigayon o gipawos na sa localized focus containment sa mga lugar nga paspas o daghan ang takod. Tukod ini, ipaniguro una sa maong ahensya na mahatag unya sa mga apektado ang igong suporta kung ugaling ipatuman ang planong localized lockdown. Tungod ini, may pagawas si Mayor Maxino og usa ka executive order nga mas umsan pa ang curfew sugod alas 8 sa gabi hangtod na kini alas 5 sa buntag. Patuman usab og likorban sa maong dapit ang pagdili una lakip na kini sa mga gipagawas ni Mayor Maxino sa mga tourist destination nga dili una kini mag-able Angel Prong. Hinumduman nga hapit na mapuno ang mga isolation unit sa Opol sa gipahinumduman gayud sa lokal nga pangagamahanan sa lungsod nga mutuman gayud ang mga katawhan sa tanang health protocol aron malikayan ang mas paspas pa nga tinakdanay sa COVID-19. Ug aniya karon ang latest update Angel Rose diha sa may lungsod sa Opol.
Then mitala kini karon og siyam ka mga bag-ong confirmed cases. Then upat nini diha sa may barangay Egpet Opol. Duha usab diha sa may Leyong Bunbon ug usa sa may Bara Opol, usa sa Malangan ug usa sa barangay Patag. Samtang usa-usab ang nagkabsan itaw sa iyang kinabuhi gumikan nining maong virus. Karon mitutal na sa 1,204 ka mga cases diha sa may lungsod sa Opol. Diin 121 nini ang aktibo pa o 1,008 ang recoveries o 75 ang nakabsan sa ilang mga kinabuhi. Ikan ini sa akong naimutangan. Ini si Angel Mon Carcalias reporting live sa Angel Broadcasting Online. Salamat Angel Mon Carcalias sa mga nga bulyada report karong kamuntaga dire sa atong kapagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition mga ka-Angel. Good morning kang mama nini Sikoy og ikoy iyok din niya. Ay masab si Shawi Brasa. Okay, salamat sa inyo nga pag silip ka na mo dire sa ato ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. May buntag sab diya sa may Barangay Lapasan, Barangay Bugo, o Barangay Kalaanan mga ka-Angel. Diya sa may Barangay 35 at 34. Good morning Gaga Badilis. Ingon man saba si Warlo Daplin. Diya sa may Barangay 34 mga ka-Angel. Sambadol sa may merkado sa Cogon na may buntag kaninyong tanan. Ikaduhang bulyada report mga ka-Angel na pinagi ni Angel Drew Ariliano Sanoria. Drew. Yes, padayon pagyapon nga gipa-implementar as gitawag pag-monitor sa labi sa atong mga atong kapulisan din sa Sintro Bagay Dakbayan ng Radio. O padayon pagyapon nga ginasurbilan ang atong mga violator pero mga panahon na o kagabi nilabay ng gabi o natikot ni kining 45 sa mga violator sa upat ka mga presinto din sa Dakbayan sa Ganduro. Una, diya sa Presinto Divisoria ang 17 kabok nga mga violator o ang ito mo ni no excuse pass o kini kapulo mo ni gitawag ng wala excuse pass o gini sa police station nga diya makasundig ay walo kabok ni ang naka violate ni kini wala excuse pass yapon o kini duha mo ni wala gitawag nga ispat na mugawat sa ilang panimalay. Ay labi na po din sa Police Station 5 ay napulo ka po ka nakuha mga violator nga ang kuana ni violation na ni mo ni notice mas Japon nga sakay sa wala sila mga official nga official o kanang mas gigamit sa mao nga paglakaw-lakaw nila sakay sa mao nga dasena. Og Police Station Puerto po 5 kabok mo ning mauga po nga kaso nga wala Christmas o mao kini nga gina violator na to nga nasikop sa matay constitution ni abot og 45 kabok nga nakuha sa ato nga otoridad nga para gamit sa gitawag sa sakay hindi sa ato nga dakbayan sa Cagayan Bureau. Og mao kini ato nag-report sa mga police station o salaybay abdakta sa pisyo sa ato mga palaliton para sa ato isla price no ato nga itabot sa ato mga kaindian karon nga panahon karon adlaw nga Biyernes no pusikad sa gitawag adlaw karon nga sayo sa kabungkagon ini sa ato nga siyudad sa Cagayan de Oro. Una na to ambatan ang pisyo sa market Tugon Market karon mga panahon nga nagauna nga palaliton sa isa nga ikod matang baka tag 180 ang matag kilo karon ang bangos national fish 170 ang matag kilo karon panahon o ang karasaro 220 o pudlayan 150 ang kilo bodlisan 150 ang kilo tapos mo 150 ang kilo balo 150 ang kilo fly fish
sa gitawa sa rin sa to, Bamsi. So, Bamsi, mo ni 160 ang matag kilo karon. Tamban, manay tamban na 170 ang matag kilo, kataw-kataw, 100 ang kilo. At tabas na puti, yung tabas na puti, doon rin siya, yung tabas na ito, o tabas na puti. Ang tabas na puti, mo ni 160 ang matag kilo karon mga tarana. So, sari-sari nga isla, pula, mau kini sari-sari nga katawan nga isla sa to. Windows kayo kini, 160 ang matag kilo. Talagang bukit, 220 ang kilo. O lapu-lapu, 200 ang kilo. Ang bakit sa ako si presyo sa awot, may sagol, ano siya matag-adlaw, no? Awot, 120 ang kilo. Bombay, 100 ang kilo. Yung as, 50 ang kilo. So siya, no, 60 ang kilo. O Bombay, 60 ang kilo. O may pagkalipirid siya, karoon katong uwil. Kaya mo nang iprito sa isda, ano? Iban siya panakot, mo nang itag, o sinta na ang kilo karoon matanaw na. O tagdahin siya, 140 sa mao nga kasada na ito sa masabi sa gogon. O tuyo na yung sa gogon, ano kilo. Nag-48 ang matakilo karoon matanaw na. Alam ko na ito na maigamit ko sa pagluto nili, kinikong nili. Only 120 ang karoon. Kasi kayo, sa pag-dig ang kutos na pag-siniso ko ng mga pangunan o ganito kung medyo mag-budget ka pag dagandaghan sulod kahoy nga uling 280 ang ang kutos ng mga mga sa-GPS karoon mga tanaw na o pili nga ng kalabasa karoon 15 ang matag kilo, sitaw 40 ang kilo, okra 40 ang kilo, talong 35, rabis 40 o pili di kaya pili gagmay kayo nga alang guys kanan 200 ang matag kilo karoon mga tanaw na. Ang baksa sa gitawag nga silikot, sabi sa anggit kita gaya nga napagkaluto, so lamig gid kayo, kung silikot mo ni tagwan ng 20 ang kilo karon mga panahon na. Yes, so mana to nga sa to merkado sa Pugon karon mga panahon na. Ako na lang si Patrol Angel Pedro Salorian, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, Angel Drew Sanoria. Sa atong kapagpadayon mga ka-Angel, dito sa atong kapagpanagubahan sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Alas 7:36 na sa Kabuntagon. Morning kang Ma'am Marjorie Majorino sa diha sa may USA. Dili unahan sa Agura ha. Tuwagin na siya sa USA na mga ka-Angel. Good morning ka may mga buntag ako ninuntanan diha sa may Amerika. Binabati ko nga pala si Raymond Brown o Bit Brown. Lagi po sa USA mga ka-Angel. So tulong bulyada ang report mga ka-Angel. At ang pabinang report na pinagin ni Totong Sambas, Ricky Tadio Real. Okay. Standby Totong Sambas atong round si Ricky Tadio Real mga ka-Angel siyang report. Ricky. Okay, Engineer Ross, ang ato ang balita karong nga nakuha alang karong buntag. Matod pa mga Engineer Ross nga sikat nga boksidor sa Sugbo ang magatubang og maglisod nga tahas dili ibabaw sa ring kundili sa korte sa hustisya. Kini human nga ang usa ka 14 anyos nga babae ang mireklamo nga gimolestiya sa inilang boksidor ni anang alas 4 sa hapon September 1, 2021 adlaw Miyerkules. Base sa natala sa Blatter Pardo Police Station, ang gireklamo giilang nga si Albert Girugalim Pagara, 27 anyos nga adunay address sa poblasyon Maasim, Leyte, ug usa ka professional boxer. Si Pagara na nimuyo sa Sitio Teres 12, Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo uban sa iyang ka-live-in partner di initabo ang pagmolestiya. Sa iyang gireklamo gisaysay sa 14 anyos nga samtang natulog siya, maunalay iyang nahitmatan nga gibuhat ni Pagara ngadto kaniya samtang siya nahinanok. Ang dalagita gikuyugan sa iyang inahan sa pagpablatter. Sa maong hitabo, si Pagara gisiko pinaagi sa citizen arrest ni anang alas 7:30 sa gabi nga giabagan usab sa mga barangay tanog sa Inayawan nga sila ni Danilo Giraw, Danilo Abangan, Nilo Sotero og Pablito Balinggit Jr. Kasong pagpanglugos ang posibleng atubangon sa suspetsado. Og mo katong balita nga nakuha alang karong buntag gikan sa News Patrol Morning Edition. Ini si Angel Patrol Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Angel Ricky Tadio Real sa imong report ako rong buntaga.
Padayon ta magkakaigsunan sa ito mga balita karong nga buntaga sa Angel News Patrol Morning Edition. May kabuntaga diya sa may barangay 18 mga ka-Angel. Barangay 37. Sa atong mga ka-Angel diya nga nagasudog ka nato pinagay sa atong live streaming. Ika-upat na balada report na mga ka-Angel na pinagay ni Angel Totong Sambas ang ating Chief of Reporters. At ang mabinaon mga ka-Angel si Angel Totong Sambas. Tong! Yes, Angel Rose, diknado karon ang duha ka mga dinakpan sa police station sa Srae. Kining mga suspect human kining nabaligya og droga kung siyabo sa diyang mo ang drug Bibles operation. Ya sa Abukayan, barangay na Pusan Syudad sa Cagayan de Oro kagapon. Kini sila sa napalitan og usa ka pakete nga siyabo. Nga nagkantidad kini og 500 pesos. Napalitan kini sa mga sakop sa kapulisan nga nagpatuo nga pusir buyer. Dayon pusas kanila maong mga binakpan na ila sa pakalag si Joey binakpan niya yang Doleriana tingko ang ginado presidente kaning sa dakbayan o gingon mo sa kini maoy high value target sa mga maong kapulisan ang maong si Joey gani nadakpan na ni sa una o balik usab sa pagpamaligya niya ko samtang ang usab na nadakpan na si Jumar Disman kung yang Oregon residente kani sa susama nga dapit kini sila nakuhaan pa kini sila sa laing nga siyabo sa ilang posisyon hubad kini di po sa saan ang maong mga dinakpan nga diin valor ang maong siyabo nga nakuha sa ilang 11 gramos ang garbana usab nga market value nini 74,000 pesos dugtong nini gidala na usab sa crime laboratory ang mga ebidensya alang usab sa qualitative o quantitative examination o magatubang na kani sa kasong 9165 Comprehensive Injuries Act of 2002 samtang ana karon sa tangkal nagloko karon panahon na sa Police Station Nazareth. Samtang sa laing bahay usab Angel Rose dunay usa ka salesman sibat bit ang 1 million pesos. Lagi kabutlang wala erni. Nagpakitaban kani ang usa ka reklamante sa Police Station Kugban ang usa ka empleyado nga si Maricel Granada may 3 anyos kini residente kani sa Suon Barangay Carmen Dakbayan usa kani ka empleyado sa pribadong private company nga nahimutan sa Purok 11 Baloy Barangay Tablon ning surat sa Cagayan de Oro. Kini maong reklamante nga maong suspect nga iya ra usab kining kauban sa nga usa ka empleyado nga usa ka salesman nga si Jiri Tarok yang ke sumabog yang ke kini residente kini sa barangay Bayabas ning Dakbayan uman kini matud pa wala magpatimaw kini kay duna ni siya ay nakulita nga wala irinet kung matud pa sa mga reklamante iya kining nasusi kay susi niya ang mga resibo ni ang tanan nga dunay wala niya naktas nga kwarta nga wala ihatag nga 1 million kapin o kulang ka pesos. Agoy kadako ba? Yes, kadako kayo sa tanan. Busa kay pagtanaw niya sa mga resibo inventory niya kanisa na sampot na kauban niya sa kumpanya. Apan wala magkikini kwarta nga cash nga iyang nakuptan kung pili pagsusi. Dako ba kaya 1 million. Busa karon na mga wala na disibat kaning suspitsado nga salesman gisulayan pa kini nila og kontak chat na naman tawagan na naman text wala gayon bisan gamay na mo di kainon lagi nga di kabutlag matod pa di block ang iyang number ni busa naglisod kini sila sa pagkontak karon mga panahon na adios yes naglisod yung taon kini sa pagkontak kay di sa rusaw nila wala na gayon ang number niya dili na karon makontak busa nagpakitabang in taon kaning kauban sa kumpanya
nga rin usab nga mahatagan kani og saktong asa karon magpuyo ug asa karon isibat kini nga sampit nga salesman. Idagop kani sa buhatan sa kapulisan sa police station Bugman aron usab nga dugang usab nga mga investigasyon samtang at large usab kaning suspetsado karong panahona. Mao pa itong report pero kuha gikan sa kapulisan sa police station Nazaret ug ingon mo sa police station Bugman kalimpigitan sa salesman nga higak bit ang 1 million pesos. Di kanala sa kong kabutagan, ako si Angel Tutong sa Master Report, Angel Broadcasting News Online. Salamat Angel Totong Sabas sa mga report sa karong buntaga mga ka-Angel. Good morning sab kang Ma'am Lee Agdan Nakaryo. Watching from Batangas. Salamat Lee. Sa imong paglantaw dari ka namo sa Cagayan de Oro. Good morning daw dari. Watching siya sa Batangas mga ka-Angel. Salamat kayo sa naglantaw ka na to. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating palatuntunan ng Angel News Patrol Morning Edition. Bola dahan tao ito mga ka-Angel. Dugang report na pinagi ni Efren Silo si Efren. Agad ko. Mukan kita. Obo. Ang mayor. Obo. Ang chairman center. Nasa presyo sa police station sa Bayugan City naku ito can I say Salamat Efren Celestia sa imong report na karong kabuntaga dire sa ato ang pagpanaguban. Padayon ta mga ka-Angel atong oras sa alas 7:47 na sa kabuntagon. Sa dugan nato magabalita karong kabuntaga. Arita sa atong lokal nga balita mga ka-Angel. Una sa atong balitan lokal dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Tungod kay gireklamo ang crematorium sa Divine Shepherd sa barangay Bulwa temporaryo. Una kining giundang sa pag-cremate sa mga taong namatay. Base sa Facebook ni Armin Cuenca nga voluntaryo nga miundang sa pag-cremate ang Divine Shepherd tungod sa sugod kagahapon nga adlaw. Katuyuan ini nga dunay adjustment nga himuon sa ilang mga kagamitan. Dugan nila nga tungod sa sitwasyon limitado una ang pagadawaton nga mga patay nga lawas gikan sa ilang mga partner na mga punerarya. Samtang nga base sa obserbasyon sa grupo ni Armin Cuenca nga ang itom nga aso nga magsugod og itom
pagsugod sa cremation na process gumikan sa mga butang nga maapil o kasunog sama sa body bag nga gama sa PVC materials, cellphone, laptop o tanang nga gamit sa mga namatay nga gikan sa ospital. Daglaom ang management of the dead cluster head Cuenca nga mahuman na kini sa daling nga panahon nga mga adjustment sa maong nga buhatan mga ka-angel. Sa atong kabalita nga nasyonal mga kaigsunan, gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Inday Duterte Carpio. Andun ay pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga nagatanyag sa iyahang nga mamahimong nga running mate o Vice Presidente kung nga mudagan sa pagkapangulo si Mayor sa 2022 presidential election. Pipila sa mga ginganlan ni Mayor Inday sila si Senator Christopher Bongo, Senator Sherwin Gatchalian. Apan nasubli nining gipanghimakak ang naunang nga pahayag sa iyahang nga amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte nga nagkipagkita siya ni Senator Amy Marcos para sultihan nga gusto nini nga mamahimong nga running mate ang mayor sa eleksyon. Katapusan matud pa niya nga may bisita siya sa iyahang nga birthday ganitong nga Mayo. Manumduman nga una sabang nga may bisita sa Davao City si kanhi Secretary Gilbert Teodoro kung asa matod sab ni Mayor Inday nga nagtanyag usab kini nga mamahimong nga Vice President. Kasamtangan wa usaban ini gikumpirma og unang nga migawas nga impormasyon nga dunay interes usab nga mahimong nga running mate siya. Sila si House Majority Leader Martin Romualdez, Senator Sandy Angara. Subli usab nga giklaro sa mayor nga wa sila'y away sa iyahang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte ag Senator Bongo. Apan gibasura niya ang idea nga magtandim sila sa Pangulo sa umalabot nga eleksyon. Sa atong kabalitang internasyonal mga kaigsunan mga ka-angel, gipanghimakak ni Pope Francis nga mag-resign na siya sa iyang pwesto human ang intestinal surgery kaniadtong bulan sa Hulyo. Nunot din sa migawas nga mga balita usa ka pamantalaan sa Italia nga gusto na lang mabuhi nga normal ang 84 anyos nga Santo Papa. Natingala ang Santo Papa kung asa nakuha sa pamantalaan ang nasampit nga impormasyon. Di pa dayon usab nga matod pa niya tumano ng iyahang katungdanan kamatuoran na matod niya. Motambong pagkini sa United Nations sa Climate Change Conference nga ipahigayon sa Glasgow sa Nobyembre. Wasab ninigi kalimtang nga pasalamatan ang mga lalaking nurse sa Vatican nga nagadasig sa iyahang mopailalom sa operasyon na para matanggal ang bahin sa iyahang kolon imbes nga ipadayon ang pagtambal sa antibiotics o lain nga mga tambal nga giuyon usaba sa mga doktor. Matod nini nga tungod sa gihimong nurse naluwas ang iyahang kinabuhi. Mahimaduman nga nasa ospital kini ag 11 ka adlaw ang Santo Papa kaniadtong Hulyo human na sinati kini og severe case sa symptomatic diverticular histonisis o ang paghuot sa kulon mga ka-angel. Sa atong update balita mga ka-angel diya sa Gawasan Nasod. Naka-standby si Rick Balibria nga to ang news correspondent diya sa May Jordan mga ka-angel. Launta mga ka-angel ang report na pinagi ni Rick Balibria. Mga update mga kaigsunan na diya sa May Karian sa Jordan na matod ba. Santang atong kikunik ang yahang linya mga ka-angel na pinagi ni Rick Balibria. Launta report na pinagi ni Rick Balibria. Rick? Nana si Rick?
Magandang araw mga ka-angel. Sa ating mga nag-iinit na balita dito sa kaharian ng Jordan. 8 taong pagkakabilanggo sa isang taong nagmumulistya ng minor de edad. Ibinaba na ng Court of Cassation Criminal Court ang 8 taong pagkakabilanggo sa isang taong nangmumulistya ng 11 taong gulang na batang babae. Nangyari ito noon pang September 2020. Ayon sa court papers, ang biktima at ang akusado ay magkakapitbahay. Naganap ang pangmumulistya nang minsan nagtapon ng basura ang biktima at ito'y kanyang kinaladkad papunta sa bahay ng akusado kung saan nangyari ang panghahalay. Hindi nagsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang dahil sa takot at napag-alaman lamang nang ito'y mapansin ng mga magulang ang ikinikilos na kakaiba sa bata. Dahil dito, kinonfronta nila ito at doon nalaman ang buong pangyayari. The court cassation judges ay sina Muhammad Ibrahim, Hayel Amer, Yassin Abdulat, Fauzi Nahar at Nayib Samarat. Sa ibang pangbalita, fake news. Fake news bumaba nitong buwan na Agosto ayon sa ACID, Jordanian Media Credibility Monitor. Ayon sa ACID, sa kanilang buwanang report, bumaba nitong Agosto ang mga fake news artikulo kumpara sa buwan ng Hulyo. 40% noong Agosto at 33% naman noong buwan ng Hulyo. 43% fake news artikulo ay tungkol sa public affairs. Sinundan ito sa ekonomiya na 21%. 15% naman sa seguridad, 12% sa isyu ng politika, at 6% naman sa usaping pangkalusugan at social-related matters. Ang ACID ay proyekto ng Jordan Media Institute supported by the King Abdullah II Fund. Paninigarilyo sa pampublikong lugar ipinag-uutos ng Assistant Secretary General ng Primary Health Care at the Ministry of Health. Ayon kay Dr. Gassi Sherkas, Secretary General ng Primary Health Care at the Ministry of Health, na karamihan sa mga citizen ngayon ay di na sumusunod sa health protocols, gaya ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Sa pagbubukas ng public at private sectors, inimongkahi ni Dr. Sharkas ang mahigpit na pagsunod sa health protocols. Dagdag pa nito, ipinagbabawal din niya ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at ang pagserbisyo ng shisha sa cafes at restaurant, sa layunin upang makontrol ang paglaganap ng Delta variant sa kaharian. Nanawagan din siya sa publiko na magpabakuna upang makaligtas sa coronavirus. COVID update naman tayo dito sa kaharian ng Jordan. Kahapon, Huwebes, nakapagtala ang Jordan ng bagong kaso ng coronavirus. 965 ang narehistro at 11 naman ang namamatay. Gusto ko lang linawin sa mga nakikinig ngayon na ang porsyentong ito ay 10 milyon lamang na populasyon. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Salamat Angel Rick Balibria sa mohang report nagikan diya sa may nasod sa Jordan na mga ka-Angel. Salamat kayo. Ikaw masaba, good morning. Kang Ma'am Marjorie Majorinos, magkamensahe mula kay Al Agdon o Agdan na Nakaryo. Good morning daw, matod ni Al Agdan Nakaryo diya sa may Batangas. Para kang Marjorie Majorinos. Okay, good morning sa atong mga suki dyan sa may Batangas, sa mga ka-Angel. Sa lugar na ito mga balita, karong nga buntaga, rita sa ato ang sports news mga ka-Angel. May saka ang world ranking ni Pilipina golfer Yuka Sasu. Sa pinakulahing Rolex Women's Golf Ranking na sa ika-6 nga pwesto. Ang Pilipino Japanese golfer. Kini ang pinakataas nga pwesto nga iyang nakuha sa golf career nini.
Ang 20 anyos nga atleta dunay 5 puntos sa 64 puntos sa kinatibukang 36 ka event kung asa kini nagadula. Nasa unang pwesto usaba sa Olympic gold medalist Nili Corda. Then manumduman nga naa sa ikawalo nga pwesto si Saso sa pagtapos sa 2020 Tokyo Olympics, mga ka-angel. Sa atong espesyal nga balita aron na dili pabuthan na sa mga megukod nga pulis. Gihikot sa mga hold upper sa bangko sa Brazil ang ilang nga mga na-hostage sa gawa sa ilang sakyanan nga gigamit sa ilang nga pag-ikyas. Makita sa kuha sa larawan mga ka-angel lagikan sa usa ka taas nga apartment dito sa Aracatuba, Brazil. Nga hinay nga pag-aandar sa getaway vehicles sa mga hold-upper na samtang na sa tuktok o atubangan ini ang pipila sa ilang nga mga geostage. Gawa sa paggamit sa mga humana shield kung human shield, nagkatag-usab ang litag ang mga hold-upper sa tibuok Aracatuba nang migamit sa usab sila og drone aron na mamonitor ang mga kadalanan sa lugar. Matod sa mga pulis nga naa sa 15 hangtod 29 ang mga may atake nga mga hold-upper sa duha ka bangko sa nakalabay nga Lunes. Sa pinakulahing nga report tulo na ang kumpirmadong patay sa nahitabo din usa sa bank robber o duha ka sibilyan. Padayon pasab karon mga ka-angel lang nga maong pag-investigasyon kalabot sa maong pang-hold up sa gawa sa nasod. Sa atong showbiz balita mga ka-angel, usa ka ensign sa Philippine Coast Guard Auxiliary K9 na squadron ang aktres nga si Julia Barreto. Si Barreto ang pinakulahing artista nga misalmot sa Uniform Service. Sa gishare nga larawan sa Philippine Coast Guard sa ilang social media, makita ang gihimong doning o outtaking ceremony sa Auxiliary K9 program sa PCG sa ilang headquarters sa Port Area, Manila. Pitambong usab sa ang nobyo nini nga si Gerald Anderson nga usab ka Lieutenant Commander sa PCGA K9 Squadron. Nanahimong pinaka-senior appointe si Barreto sa Group Isip Ensign ang ranggo nga katumbas sa Second Lieutenant sa Philippine Army. Kaya pangunahan ni Philippine Coast Guard Commander Admiral George Orsabia Jr. ang seremonyas. Asa matod din gipalapdan nila ang K9 unit sa nasod isip promosyon sa national security mga ka-angel. Kada mga ka-angel lang kinatibukang asoy sa atong balita karong adlaw nga Biyernes September 3, 2021. Yan na po mga kabuan natin mga balita ngayong oras mga ka-angel. Sa ngalan sa mga news writer Angel Sinsulugan, sa news editor sa lokal na pamantalaang daily nga magawas mga ka-angel dito sa Dakbayan sa Cagandiro, si Angel Sinsulugan nga bayo nagsulat sa atong mga balita mga kaigsuonan. Inyo sa mabasa sa maong lokal na pamantala ng atong balita karon. Then mo yung mga headlines karon sa atong sudad sa Cagayan de Oro. At sa pasalamatan ng atong mga reporters, sila si Angel Toton Sambas, Angel Drew Arellano Sanoria, Angel Efren Celestia, Angel Mon Garcalias, Angel Rick Balibria, Angel Rick Tadio Real, Bibianca, nga to ang admin Ma'am Rokelinda ang sa kalasab sa atong mga viewers mga ka-angel. Sila si Ma'am Nene Sikoy, Iyok Dinya, si Ali Agdan Nakaryo. May
May buntag sab ni Joseph Sarmento, Joro Sarmento. Ingon ba ni Bibot Dahilan, Nilo Dagoplo. Sa may barangay Lapasan, Bangka Angel. Lobel Lago diya sa may Canada. Dondon Tabihi Concepcion diya sa may nasod sa Taiwan. Uban pa mga ka-angel dire sa ato ang pagpanaguban. Good morning dire sa may Misamis Oriental sa ato ang mga kasangkayan dyan sa may Magsaysay, Misamis Oriental. Maraming salamat sa inyong panunod mga ka-angel. Basahan pa nato Ma'am Marjorie Majorinos, good morning. Mama Jima Rayos diya sa may Barangay Bugo. Gaya ko manasab diya sa may Cavite mga ka-angel. Good morning sa ating kumpare dyan si paring Ronnie Herrera Paliogan. Sa ating kumpare kagawad Alan Samson na sa may barangay Malagasang Sikan Imos Cavite. Dirisab sa siyudad sa Kaganyor sa Tablon mga ka-angel. Pasalamatan din natin ang suporta ni kagawad Alan Magsayo, kagawad kining Romeo Bacaro. Gayong manasab ang kinatibok ang sangguniang barangay sa may Tablon mga kaigsonan. Good morning kang Kapitan Billy Kid Ausa. Bueno, ako yung manabilit na mga kaigsonan. Pagkat oras na nato alas 8:05 na sa buntag. Ako si Angel Rosa Kiatso Dinya. Sa kalansab sa mong station manager Ryan Saricol Molo. Andun sa Lunes pohon mga ka-angel. Samang gatak na o kasamang online station. Pag ayo-ayo mga ka-angel sa ato nga mga kaigsunan nga mag weekend karong adlaw kay Biyernes man karon. So sa mga gobyerno way trabaho ang ilaha ugmang adlaw Sabado. So alang niya itong mga kaigsunan nato nga mag bakasyon Sabado hanggang Domingo mga ka-angel. Ingat-ingat mga kaigsunan samantalang yung may mga trabaho bukas lalong mag-iingat mga kaigsunan sapagkat tayo po ay nasa modified enhanced community quarantine mga ka-angel. Mga kaigsunan to God be the glory dalay ko ng Diyos may buntag Pilipinas o Cagayan de Oro. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay, tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasyabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, wag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services.
Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following sponsors. Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special thanks to Barangay Gango Libuna Bukidnon, Elmer Nabong Gango Barangay Councilor. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station.